Emosyonal na ibinahagi ni alias Amanda ang umano'y pananamantala sa kanya ni Pastor Apollo Kibuloy noong siya'y menor de edad pa. 12 taong gulang daw siya nang utusan siyang mamalimos sa kalye, magbenta ng pagkain at mamigay ng sobre para magsolicit. Niyaya daw siya at ang kanyang kapatid na maging full-time workers sa Kingdom of Jesus Christ, kapalit ng libreng pag-aaral sa Jose Maria College Foundation na binuo ni Kibuloy. Nang mag-17 taong gulang siya, mas lumala na daw ang iniuutos sa kanya. Sabi niya, parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Kibuloy. Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nakahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Sabi niya pa, wag ko daw pagdudahan ang anuman ng mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Kibuloy. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko, maghanda daw ako, maligo, mag-toothbrush. Sinabihan pa akong mag-blow dry ng buhok. Si alias Jerome naman, ipinakita ang peklat sa kamay, bakas ng pang-aabuso na naranasan niya. Nang maging full-time worker sa Kingdom of Jesus Christ, regular na nagsosolicit si Jerome. Isiniwalat pa niya na tuwing Desyembre, may mga peking asosasyon sila na binubuo. May peking ID pa sila para makapag-solicit sa mga mall at bus. Kahit nakakapag-remit si Jerome ng 2,000 piso kada araw, pinaparusahan pa rin daw siya. Bawal kasi sa aming mga full-time na maglaro ng computer, tumanggap ng tip, manonood ng sine, makihalubilo sa mga hindi namin kapwa membro ng Kingdom of Jesus Christ. Sinabi niya sa amin, bilang parusa, dapat naming iuntog ang mga ulo namin sa pader at suntokin ang semento hanggang dumugo ang ulo at kamay namin. Dapat din daw namin lagyan sila sa mga sili sa mata at bibig at ang ari namin. May 2 ring Ukrainian na tumestigo sa pang-aabuso ni Kibuloy. Gaya ni Amanda, hinaras din daw sila ng pastor. It's called night duty. Okay. Like us, we've been there every week. We have to go. One time at night, he came to my room to have a sex. And I was crying. I said that I don't want. And he got mad at me. He said like, you're going to hell because of that. Of course, I'm ready to fight. I leave my job, I leave my school, I leave my friends, my parents. I really sacrifice a lot. And they were just like, even your body, you can. Hindi sumipot si Kibuloy sa hearing kahit pa pinadalhan siya ng komite ng 2 imbitasyon. Nag-issue na ng subpoena ang komite laban sa pastor para dumalo sa susunod na hearing. Hindi po kayo anak ng Diyos na exempt sa otoridad ng Estado. Hindi po ito religious persecution. Ito'y pagsisiyasat sa paggamit, sa paniniwala, pananalig o pananampalataya ng iba para gumawa ng mga suklam-suklam na abuso at pinsala sa mga taong binaluktot ang paniniwala, tinanggalan ng lakas at pinagsamantalahan. Sinigurado naman ng Bureau of Immigration na nasa bansa pa si Kibuloy. Daniza Fernandez, CNN Philippines.